Hi guys, so Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Sa video na ito, ituturo ko kung paano natin i-calibrate yung ating Allen coin slot para hindi tanggapin yung mga ganitong coins. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, gumawa ko ng video na ito para ituro sa inyo kung paano natin may iwasan yung mga gantong coins. Ayan, nakikita nyo. So, ito yung mga coins na pinapalaki ng ating mga client. Ayan, so piso to guys. Ayan siya. Tapos, pinupukpok nila ng martilyo para lumaki sila. Okay, so, ang tendency kasi nito guys, pag lumaki siya ng ganito kalaki, ayan, pag ihuhulog natin siya dito sa ating coin slot, ayan, may chance na i-read niya ng 5 pesos or 10 pesos. O kaya kung mas malala is 20 pesos. Okay, so etong video na to guys, kung may problema kayong ganon sa mga piso wifi nyo or sa mga coin slot nyo guys, tamang-tama itong video na to para sa inyo to. So ayun guys, kaya ina-accept ng coin slot natin itong mga gantong coins guys. Kasi mapapansin nyo, papakita ko sa inyo, itong 5 peso coins guys, kasing size nya. Ayan. So napagkakamalan ng coin slot natin na 5 piso siya. Itong 10 piso guys, kasing size niya lang din. Ayan. So 5, 10, ayan. Pag ito hinulog mo guys, malaki ang chance na ika-count niya ng 5 or 10. Okay, mamaya ite-testing natin dito sa coin slot natin na to. Okay? And then yung sa 20 pesos naman guys, ayan, ito medyo mas malaki pa rin yung 20. Ayan. Pero may mga makukulit tayong client na pipilitin talaga nilang maabot yung size ng 20 pesos coins. Ayan. Para pag ihuhulog nila ito sa piso wifi nyo guys, magka-count siya ng 20. Okay, so malulugi agad kayo. Okay. So ngayon, ite-test natin kung ilan yung i-read na itong coin slot natin dito sa mga pinipi na coins. Okay? Ayan, ihuhulog ko na para makita natin. Ayan, so hindi pa siya ina-accept. Ayun, may pumasok agad, 10. Nakita nyo, 10 yung count. Kaya ulit natin. Ayan, so may chance talaga siya guys na pumasok. Ayan. Kaya ulit natin. Ayan, pag inulit-ulit natin siya guys, may chance talaga siya na pumasok or mag-read ng 5 or 10. Ayan. Kaya ito yung mga nagiging problema ng ating mga piso wifi na owners. O, teka, nagbara. Ayan pa ang problema natin guys. Pagka naghulog yung mga pasaway nating client, tapos magkadikit, ayan, may tendency na bumara siya. Okay. Ayan o. So dapat talaga magawa natin ng paraan to. Ayan, sa pamamagitan ng video na ito guys, baka makatulong sa inyo. Ayan pansin nyo, 10 ulit yung count nya. Yun, nag 5 ulit. Okay. So ngayon, gagawin na natin yung tutorial para hindi na i-accept ng coin slot natin itong mga gantong coins. So ayun guys, ang gagawin natin dito guys is i-calibrate lang natin ulit tong ating coin slot. May video ako kung paano mag-calibrate ng ganito guys, panoorin nyo na lang ulit. Pero halos same lang kung paano natin gagawin guys. So ngayon guys, gagawin natin para makalibrate tong coin slot natin is pe-press lang natin tong add tsaka minus. Okay, add minus. Ayan, nag-letter A na siya. Click natin yung set. Ayan, nag-E, and then set ulit. So, H1. Ayan, so, i-click ulit natin yung add. Ayan, so, 30. Ibig sabihin, kailangan niya ng 30 na sample na coins. Okay, so, depende sa inyo guys. Pwede nyo i-adjust to. Pwede nyo gawin 20, 10. Ayan, so, ito kasi sa akin nakalagay 30. So, naka-default siya. And then, gagawin naman natin set. Ayan, P. Ito yung value ng coins. So, sa first LED natin, yung value ng coins is piso. So, click natin tong add. Ayan, makikita nyo is 1. Okay.
Then, click natin yung set. Ayan, sa F naman guys, ito yung tolerance o kaya sensitivity ng ating coin slot. So, kung gusto nyong sensitive yung ating coin slot guys, para hindi i-accept tong mga gantong coins, ayan. So, gagawin lang natin guys is, i-click natin tong minus or add. Ayan, depende sa inyo guys. Pag ima-minus natin guys, mababawasan yung sensitivity niya ng 15. Ayan, so, pag click natin yung minus, 14. Ayan. So, ang gagawin nating sensitivity dito sa piso is, kunyari lang to guys, is 5. Okay. Pero kasi guys, piso to. So, pag hinulugan guys ng gantong coins, ayan, hindi niya i-read to ng piso. Kasi nga, yung piso natin guys, ayan, piso natin guys is maliit. Ayan, compare dito sa mga pinitpit na coins. Okay. So, kahit ihulog nila to guys ng ihulog, hindi niya i-read ng piso. Okay? So, ang gagawin nating tolerance or sensitivity ng piso is, gagawin na lang natin default, which is 15. Okay? Then, set. Ayan. Tapos, itong second LED guys is piso ulit to. I-skip na natin to guys kasi same lang din to. Kita nyo, 30, set, piso, set, tolerance 15. So, set na lang uli. Ayan, so dito na tayo sa 5 piso guys. Dito natin bababaan yung sensitivity ng ating coin slot. Okay, so H3, 30. Okay, 30 times kayo maghulog ng 5 peso coins na sample. And then set. Amount ng P3 or pangatlong LED, add. So 5, set. And then F3 yung sensitivity or tolerance niya, add. Makikita nyo is 15. So, babawasan natin to guys. Pwede nyo gawin 10. Depende sa inyo guys. Pero sa akin, ginagawa ko is 5. Ayan, okay. So, kung masyadong sensitive siya, pwede nyo naman siyang taasan ulit or bawasan kung mas gusto nyo pang mas sure na walang papasok na gantong coins. Okay, so sa akin, ginawa ko 5. And then, gawin natin set. So, ganun lang din ang gagawin natin dito guys sa another 5. Ayan, kasi itong 2 and 3 LED guys is 5 yan. Okay? And then sa 5 LED naman and 20 LED naman guys, depende sa inyo kung ilang sensitivity rin yung gagawin nyo. Okay? Magpo-focus lang tayo guys dito sa tatlong LED. Yung dalawang 5 piso na ito. Ayan. Tsaka dito sa 10. Ayan. Yung 10 na bago guys, ayan, kailangan may sample din kayo ng 10 na bago. Dito kasi sa akin, wala akong nakuhang sample ng 10. Ito lang yung available ko na coins. Okay. So, ngayon, iset na natin. Add. Set. Ayan, baguhin ulit natin. Gawin natin 5. Ayan. Tandaan nyo guys, 5, 10, and 20. Okay. So, set. Ayan. So, dito na tayo sa 10. Ayan, 30 pieces na sample ng 10. Palagi nyo tatandaan guys, pag magka-calibrate kayo ng coin slot sa 10 pesos guys, dapat yung 10 pesos nyo is 15 pieces na luma, tapos 15 pieces na bagong coins din ng 10 peso. Okay? Para mas maganda yung reading niya. Ayan. So, iset na natin. Tapos yung P. Ayan, makita nyo 10. Tapos yung F, yung tolerance or sensitivity, bawasan natin. Gawin natin 5. Ayan. So, set ulit. Ngayon, sa 20 naman guys. Okay. So, add. 30 pieces na 20 coins na sample. Set. P, yung amount, 20. Set. Tapos yung F, yung tolerance or sensitivity, add. So, gawin natin 10 or 5. Ayan. Nasa sa inyo guys kung gaano ka sensitive tong coin slot na gagawin nyo. Basta tatandaan nyo guys, pag magma-minus kayo ng sensitivity, ibig sabihin, mas ano siya, mas sensitive. Pag magtataas naman kayo ng sensitivity guys, mas ano siya, yung tipong kahit anong coins, basta
kasing size nito guys, ayan, pwede niya i-accept. Okay. So, set natin. So, ngayon guys, ayan, maghuhulog na tayo ng mga sample coins natin. Okay. So, paano tayo maghuhulog ng mga sample coins natin? Press lang natin tong set. Ayan, naging letter A. And then, set ulit. Ayan, pag nag-A1 na siya, pwede na tayo maghulog ng sample coins. Okay. So, sa akin guys, i-pass forward ko na lang hanggang dito sa, I think, 5. Ayan, kasi medyo madami-dami tong coins kasi 30 yung nilagay natin. Okay. Or pwede naman guys, i-skip natin tong piso. Paano natin siya i-skip? Ganito guys. Nasa A1 na tayo, di ba? So, i-press lang ulit natin tong set. Oh, ayan, naging A2 na siya. So, ngayon, skip ulit natin yung 1 piso. Lipat tayo sa 5. Ayan, A3. So, dito na tayo maghuhulog ng 5 pesos na samples. Okay? So, skip ko ulit to guys kasi medyo madami-dami to, 30 pieces. Okay? So, ayan guys, nasa 10 peso coin na tayo. Ayan, so maghuhulog ulit ako ng 30 pieces na 10 peso coins. Ayan, so papass forward ko na lang ulit. Okay? Ayan guys, nasa 20 pesos coins na tayo. So, gagawin ko guys, skip ko na lang to. Kasi isa lang yung sample ko na 20 pesos coins. Ayan. Ang importante naman dito guys, yung tolerance or sensitivity ng coin slot kung paano natin i-set. And guys, so paano natin i-skip yung 20 pesos coins? I-click lang natin yung set. Ayan. So, yun. Okay na siya guys. Ngayon, iti-test na natin kung i-accept niya pa ulit tong gantong coins. Okay. Ayan. So, tara. Test na natin. Ayan. Ayan. So, mapapansin nyo, ayaw na niya i-accept. Okay. Ayan. So, itry nyo lang ng itry, guys. Ayan. So, ayaw niya talaga i-accept, guys. Okay. Kung gagawin nyo to, guys, katulad sa video na to, guys, i-testing nyo ng maraming beses yung gantong coins. Okay. Kung sakto na yung tolerance nyo na 5, ayan, hulug-hulugan nyo ng ganito na madami. Okay? Ayan, kung meron kayong gantong samples. Ayan. So, ngayon, try naman natin ihulog yung mga normal coins kung i-accept pa rin ang coin slot natin kahit yung tolerance or sensitivity natin is nasa 5 na lang. Okay? So, yung coins na piso, ayan, hindi naman natin binago to. Ayan. So, nag-accept pa rin. Tapos, yung 5 piso, ito yung binago natin ng tolerance. Ayan, ginawa natin 5. So, 5, na-accept pa rin. Accept pa rin. And then, yung 10 pesos naman, guys, ayan, binago rin natin yung tolerance niya ng 5. Okay, so, try natin. So ayun, na-accept niya pa rin, guys. Ngayon, i-test ulit natin yung piping coins. Ayan. So, tingnan natin kung i-accept niya. Ayan, ayaw talaga. Okay. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin nun guys, mukhang successful yung ating calibration ng ating coin slot. Okay. So, tandaan nyo lang guys, nasa sensitivity yung susi para hindi accept yung gantong coins. Okay. Ayan. So, itry pa pala natin guys yung 20. Ayan, yung 20 guys, di na natin ginalaw to. Ayan, pasok pa rin. 20 pa rin yung count niya. Ay, try ulit natin ihulog tong mga sirang coins na pinipi. Wala, ayaw na talaga. So, ganun lang guys kung paano natin i-calibrate yung coin slot natin para maiwasan tong mga gantong pipi na coins. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na.